Okay, usapan na naman po tayo sa GPR 250 natin, and this time usapang carb po tayo, no? So sa mga nagtatanong po, ano nga po ba yung setup ng carb natin po ngayon? So currently, ang nakalagay po sa atin is isang chipipay na carb. Diba? As you can see there, pero meron siyang isang secret din po kasi, no? As you can see, meron tayong velocity cap dyan. That is a 50mm velocity cap na meron kasamang 3D printed na part. Nasaan na ba yun? Ang setup natin ngayon is meron tayong velocity cap around 50mm, and meron tayong 3D printed na 3D printed na filter, no? So ayan po, isa po yung parang mushroom type na filter, na foam filter, 3D printed base, tapos nag-epoxy na lang po tayo dito sa velocity cap natin para makabuo ng ganyan. And for your information lang po, ayan po yung mga chipipay na 30mm carb na nabibili lang po for 600 pesos, no? Locally, hindi yan online binili. Okay po, so usapan tayo dito sa stock carb natin, no? Ang stock carb po ng GPR 250 natin is PZ30, no? Kung i-measure nyo to, actually hindi po ito 30mm, no? Itong butas niya is 30mm, yes, pero itong portion na to sa baba at saka itong portion na to sa taas, around 26 by 28, no? 26, 28, ganyan lang po kaliit ang butas ng stock carb ng GPR 250. I also have ito, PWK, sinubukan ko to, pero may reason, syempre mahirap ito, no? Mahirap ito ng PWK, no? At saka meron din kasi ako naging problem dito, which is yung seal nya. Ayan, no? Lumobo yung seals, kaya hindi ito ang nilagay ko. Maganda yung performance ito, syempre PWK carb yan eh, pero may reason tayo kung bakit PE carb ang kinuha natin, kasi mas madaling ito, no? And yun nga, sira nga yan. So before sa setup natin, ang gamit natin is ito, no? Before, sabi ko sige, stock muna tayo, pero as you know naman din kasi, mahina ang GPR 250, 'di ba? Sabi na yan ni MotoJeds, 'di ba? Mahina po talaga yan. Pero ako, meron akong ginawa para mapalakas siya gamit stock carb lang. That is tuning ito. Pinalitan ko yung main jet niya to a 105, and needle, yung needle clip nilagyan natin sa fourth needle clip position para mas madaming gas ang kakainin ng GPR 250 natin, no? So from that, medyo night and day na yung performance, mafe-feel nyo na yung performance ng stock compared sa konting modifications lang sa carb, no? Mafe-feel nyo na yun. If gusto nyo ng mas maganda pa, so saka kayo magpalit ng mga carb. Ngayon, usapan po tayo pagka mag-upgrade po tayo ng carb na PE or PWK carb, no? Kung gusto niyo sumakit yung ulo nyo, mag PWK carb kayo. Okay, ganun lang po yun, no? And pagka mag PWK carb kayo, wag po kayong bumili ng mga chipipay na PWK carb. Okay, sasakit yung ulo nyo. Actually ito, as you can see, talagang sumakit na yung ulo ko, na binlock ko na yung choke, kasi hindi ko alam kung bakit. Ang nangyayari kasi dito, dahil hindi ko napansin, sira na pala yung seal, is pabago-bago ang tuning ng aking idle, no? Lean sa gitna, overreach sa top end, tapos very rich naman sa low end, na to the point na itim na usok na yung bumubuga sa kanya, no? So okay, current setup natin kasi ngayon, usapang kwan tayo, is nagpalit ako ng 30 holes atomizer sa kwan natin. Ito yung stock ng PWK, no? Stock ng PWK yan. Ang nakalagay na atomizer natin dito is actually pang PWK din, no? Naswertehan lang tayo kasi gumana, pero pang PWK or yung pang flat slide na atomizer, nilagay ko sa round type na round type na carb, no? Tapos ang gamit ko ding jets, hindi na yung pang
PE, yung pang round slide. Ang ginamit kong jets dyan is pang flat slide na carb, which is galing dito. Kasi sobrang hirap ng itono to. Bumili pa ako ng napakadaming needle, napakadaming jets para lang matono to na maayos, and yung pala sira din pala yan, no? So ayun ang nangyari dyan. So again, ginamit natin atomizer pang 30 holes na pang flat slide, and mahaba na velocity cap. Ngayon, bakit ba tayo nagkakabit ng velocity cap? Or ano nga ba ang effect ng velocity cap sa ating motor? Okay, ganito lang po kasi yan. Ang purpose ng velocity cap is to smooth out yung airflow ng ating or nung pagpasok sa carb. Okay? Now, it has a few effects din po kasi pagka ganun ang nangyayari. First effect is mas magiging smooth yung pagdaloy ng hangin dito sa carb natin. What that tends to do is mas madami yung nahihigop niyang hangin, or mas malaki yung CFM na nako-consume or na dumadaloy na hangin sa carb natin. More air, more fuel equals more power. Okay. So ayun na. Palit tayo ng carb. Ngayon, ano nga ba yung effect naman ng mga length nun? So, a shorter velocity cap tends to favor yung higher RPM. Ngayon, longer velocity cap tends to favor low to mid RPM. Now, bakit long velocity cap or mahabang velocity cap ang pinili natin dito? Well, this is a commuter bike kasi, no? Pang daily na motor ko to. Mas malaki yung benefit para sa akin na nakukuha ko. Anong ginagawa mo dyan, tol? Anyways, mas mahaba yung benefit na nakukuha ko pagka mas malaki yung power natin between low to mid RPMs sa mga pang overtakes natin, etc. etc. Okay po. That is why ganito ang setup natin. Okay, so dagdag ko lang po, no? Pause lang po muna natin saglit. Isang nagiging effect ng velocity cap sa ating carburetor is, 'di ba, it smooths out yung flow ng hangin and it makes it more laminar. So ibig sabihin hindi na siya ganoon ka-turbulent. What it also does is, dahil mas smooth, mas laminar yung flow ng hangin, is it improves the signal ng mga jets natin. That is why mas nagiging responsive din ang makina natin pagka meron tayong velocity cap kung i-compare natin siya sa open carb. Also, ang setup ng makina ng GPR 250 is hindi naman talaga pang high revving. Under square engine po yan. In terms of under square engine kasi, ganun din ang favor ng GPR, ng mga makinang ganun. Low to mid RPM. Hindi po sila pang high revving RPM na katulad ng makina ng pang Raider, ganyan. Okay po. Kasi ang Raider kasi over square na yon. Ibig sabihin, mas malaki ang diameter ng piston kaysa sa stroke. Dito naman, mas malaki ang stroke ng piston compared sa diameter ng piston. Ayun ang under square engine. Now, syempre pagka ganun, mahihirapan kang maglagay ng or hindi masyadong maganda ang effect ng shorter velocity stock para sa RPM or para sa power natin. Bakit? Kasi hindi naman talaga built yung engine natin for those sa mga high revving parts ng natin. So, medyo strain lang po yun. Unless, kakargahan na natin to. Sige, mag 67 na tayo. Sige, pwede na tayo. Kasi, kumbaga, mas malapit na siya sa Mas malapit na siya sa square engine. Or, mas malapit na siya sa square engine going close to over square engine. So, pwede na tayong Remember po kasi, pagka nag-upgrade po tayo sa intake, exhaust, at saka sa engine, that is a whole system or that is a whole package po kasi. You need to balance it out din po kasi kung saan yung power output na gusto nyo and kung saan nakadesign yung engine ninyo. For me, ito ang best na setup ko na na-experience sa akin. No? So, tuning wise, no? Again po, ito nga po kasi yung mga cheap hipay na carb. Madali lang yung ganito. Currently kasi ang nakalagay natin dito is 125 na main jet
unknown pilot jet kasi stock lang yung kung ano yung lumabas sa box nitong carb na to, gumana naman sa kanya, so hindi ko na hindi ko na ginalaw, so siya na yon. Tapos fourth needle clip sa needle natin, no? Ngayon, balik tayo dito sa usapang atomizer natin, no? Pagdating po kasi sa atomizer natin, okay, paano nga po ba tayo nagpipick kung gaano kadaming holes yung ilalagay natin, no? There are few effects po kasi. Sorry na po dahil sa madumi yung kuko ko. There are a few effects ng ginagawa kasi ng mas madaming holes na atomizer. Sabi nila, mas pino ang pagpasok ng hangin pagka mas madaming butas. Yes, pero ano nga ba yung effect ng masyadong or pagiging mapino nun? Unang-una, ang magiging effect nun is, syempre, sa carb natin, mas magiging siyang mist, 'di ba? Kaya nga atomizer siya. More holes equals mas mist yung pag-spray ng ating fuel, no? Pero hindi lang yun yung kasi yung effect nun. Okay? Ito po yung mga hindi sinasabi online na nagiging effect ng mas madaming butas na atomizer. Okay, mag-focus ka nga. Yan. Ang isa pang nagiging effect maliban dun kasi sa maliban dun sa pagiging mas atomized, mas hinahalo niya sa hangin yung fuel sa carb, is mas maaga niya din pong pinapasimula ang effect ng needle at main jet. Okay? So, kunwari, nararamdaman mo yung needle nagte-take effect siya at around 4,000 RPM, no? Pagka ikaw naglagay ka ng mas madaming butas na atomizer, ang magiging effect po niyan is mas tataas or mas bababa yung pag-effect ng needle jet, or mas magiging mas malaki yung overlap ng pilot at saka ng needle. Ganon din po ang mangyayari sa needle to main jet. This is assuming na alam niyo na kung paano gumagana yung chart na to. Yan, yung chart na yan. So, ang nangyayari po kasi pagka naglagay kayo ng mas pino or mas madaming butas na atomizer is mas yung overlap nila is mas lumalaki, no? Next na effect po niyan, sabi natin mas nagiging pino. Pangalawang effect niya is also nililin down niya yung effect ng needle at saka main. So that is why maybe yung fourth clip ng needle natin, ang effect niya is magiging parang nasa third clip ka tapos naglagay ka ng shim. Okay? Ganun ang magiging effect niya. Ganun din naman sa main jet natin. Pwede yung 125 mo sa mas konting butas na atomizer, mag-feel siya na 122 na lang, 'di ba? Pero again, that is a trade-off kasi. Meron kasing dagdag na performance pagka mas atomize yung fuel, and sa timing naman natin or yung pag-control ng fuel sa carb natin, kung gusto ba natin or kailangan ba ng makina natin ng mas maagang pagbuga ng fuel. So ayun po ang mga nagiging effect po niya. Okay? That is also why kung bakit yung mga iba mas nafe-feel nila na mas responsive ang makina ng pagka nag-upgrade sila ng atomizer. Okay? Ayun po kasi mas pinapaaga niya yung fuel delivery sa carburetor. Okay po. That is why ganun. Mas maaga ang effect ng needle at saka power jet or ng main jet, hindi power jet, main jet. Mas maaga yung delivery ng needle and main jet, pero mas lean sila. Okay po. And na-enjoy mo nang matulog dyan. So, ayan po ang effect ng velocity cap at saka ng atomizer. Okay? Hindi na ako mag-open carb. Okay? Mas gusto ko yung setup nito. Actually, tinry ko na yung setup na open carb, no? And I can tell you, kahit chipi pa yung carb natin, mas malaki ang performance nito sa low to mid RPM, no? As in, mas feel mo siya compared mo sa PWK na open carb.
Tinakay ko na din naman. Syempre, pinaka-best na setup natin dyan is syempre, PWK na carb or flat slide na carb na naka-velocity cap. Diba? Pinaka-best yun. Natry ko na din yun. Pero, bumigay nga lang yung carb ko. Maybe soon, maybe baka bumalik ako sa flat slide. Or, ang plan ko dito next sana is yung FCR na carb. Para, full responsive yung may accelerator pump. Para talagang very responsive ang throttle natin. Pero, let's see na lang kung anong dadalhin ng kapalaran natin dito sa GPR 250 natin. Okay po. So, yun lang sana po. Like and subscribe po. Pwede po kayo mag-visit sa YouTube channel natin for more content natin like this. And bye-bye.